beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan. Puntahan na natin to. Oo. Mga kababayan ha, pag-ingatan ninyo to. Pasok. Ang COVID. Mga kababayan, COVID-19, mga kababayan na itala sa Bicol. Abay, mag-ingat ho kayo, usong-usong ngayon ang sakit. Dahil ho sa Amerika daw, di umano, ay 13,000 na ho yung namamatay doon dahil sa influenza virus. Kaya mag-ingat ho kayo sa Amerika, mga kababayan. At dito sa Pilipinas, eto na, mga kababayan. 6 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa Bicol. Pag-ingatan nyo ho ito. Nagparamdam muli ang COVID-19 sa Bicol Region kung saan naitala ang 6 na bagong kaso. Kabilang ang 4 mula sa Albay at 2 mula sa Camarines Sur. Mula January 2 hanggang February 8, 2025. 3 kaso ang naitala sa Legazpi City, 1 sa Tiwi, Albay at 2 naman sa Milaor at Lagonoy, Camarines Sur. Lako mga kababayan mag-ingat ho kayo. Ayon naman sa DOH Bicol, patuloy nilang tinututukan ang surveillance, monitoring at treatment ng mga kaso kahit hindi na ito isang pandemic. Oo, mga kababayan, hindi naman na siya pandemic pero pag-ingat pa rin po kayo. Bakit ho mga kababayan? Kailangan ho natin pangalagaan yung ating mga kalusugan. At saka mga kababayan, nako, napakamahal ngayon ho ng magkasakit. Napakamahal ho. At saka paalala ko sa inyo, yung mga PhilHealth po ninyo, asikasuhin ninyo at malaking bagay yan. Handog ng gobyerno. Ay tumaas man ang bayaran, abay napakataas din ang discount ninyo. Mga kababayan. Tuloy. February 10, may 885 aktibong kaso pa sa rehiyon at may 7 bagong recoveries na naitala. Di ba ba? Nasaan na yun? Nako mga kababayan, ito na, nasaan na? Nawala na. Grabe, ito yan 13,000 na ang namamatay sa Estados Unidos dahil sa trangkaso o Ayan po mga kababayan sa Estados Unidos. 13,000 na patay sa trangkaso lang mga kababayan. Hindi ho, influenza virus yan. Mag-ingat po kayo sa Amerika influenza. Yan ay mula sa milyong-milyong nadapuan ng flu virus ngayong panahon ng taglamig o winter season. At batay sa report ng US Center for Disease Control and Prevention, nasa 24 na milyon na naman ang naiulat na nagkasakit at 310,000 naman ang nadala sa ospital. Kita nyo, so mag-ingat po kayo. Si Selpa na COVID daw noong December. Happy Lola, thank you naman Diba? Pag-ingatan nyo ho yan mga kababayan. Ito'y paalala ko lang ho sa inyo. Mas maganda ho na nag-iingat tayo. Mas maganda ho na inaalagaan natin ang ating kalusugan. Nang sa ganon mga kababayan, makaiwas tayo ng gastusin. Dahil ho, mahal ang magkasakit. Opo. Eto na. Eto na yung propaganda. Propaganda. Eto na yung iba, ginagawa pang propaganda. Pasok. Nako mga kababayan, kita nyo naman kung gaano kaseryoso itong administrasyon na ito mga kababayan. Malacanang pinahuli kamag-anak ni FL Lisa na sangkot sa iligal na gawain. Kita nyo, walang sinisino ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang kamag-anak. Wala hong ganon. Dahil ho seryoso ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na panagutin kahit sino ka pa. Sabi nga sa kanyang isang talumpati, mga kababayan, wala kahit sino pa man ang makakaligtas sa kasalanan sa panahon ng aking panunungkulan. Kahit pa ikaw ay kakampi ko, kahit pa ikaw ay kamag-anak ko, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, mananagot ka sa ating batas. Sabi ni Pangulo yan. Ngayon, mga kababayan, eto na. Ang mismo pinsan, mga kababayan, ni First Lady, huli, mga kababayan, tiklo, timbog. Ng isang operasyon upang hulihin
ang direktang kamag-anak ni First Lady Lisa Marcos na nasasangkot sa mga illegal na transaksyon. Oh. Mismo ang palasyo ang umano'y nagpahuli sa gubernatorial candidate ng lalawigan ng Guimaras na si Maggie Cacho dahil sa... Oh, yung Maggie Cacho, mga kababayan, pinsan ni First Lady. Saan kayo nakakita ng ganyan? Panahon ni Digong, mga kababayan, kaibigan, absuelto. Paano pa kaya yung anak? Alam ka na hindi absueltohin yan. Kita niyo, mga kababayan, kaya nga yung mga kamag-anak ni Digong, galit dyan kay Digong eh. Bakit? Kinukonsinte yung masasamang gawain ng kanyang mga kaanak. Kinukonsinte ni Digong yung gawaing masasama, tulad ng pagbebenta ng droga, smuggling, at kung ano-ano pang kasindikatuhan. Kinonsinti ni Digong. Walang pinanagot. Ang pinanagot, hindi nga pinanagot pinagpapatay lang, ulitin ko, yung mga maliliit na kapwa natin Pilipino. mga anomalyang ginagawa nito gamit ang pangalan ng unang ginang na pinsan pala ni Cacho. Ito ang sinabi ni Criminal Investigation and Detection Group Director at bagong promote na si Police Major General Nicolas Torre III sa isiganawang press briefing ngayong tanghali. Mismong si Special Envoy to Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilaw ang sumulat kay Torre upang hulihin na ang suspect. Ayon kay Torre, Kita nyo, mga kababayan, Malacanang pa ang nag-utos para hulihin. Kahit na kamag-anak ka ni First Lady, kahit na pinsang ka ni Pangulo, kahit sino ka pa. Kita nyo? Grabe, no? ginagamit kasi ni Cacho ang pangalan ni First Lady sa kanyang mga illegal na transaksyon katulad ng position at appointment for sale. Matatanda ang nadakit Kita nyo, mga kababayan, ang dami palang kagaguhan nitong pinsan na to, no? si Cacho kamakalawa ng mga tauhan ng CIDG sa isinagawang entrapment operation sa mismong bahay nito sa bayan ng Sabang, sa bayan ng Sibunag, habang tinatanggap ang 400,000 pesos entrapment money sa isang complainant. Kita Dahil nyo? dito nanawagan si Torres, iba pang na biktima ng suspect na lumutang at magsampa ng kaso laban sa... Kita nyo, mga kababayan, siniseryoso ni First Lady na kahit ka mag-anak kita, kung gago ka, aba, hindi yan uubra sa panunungkulan ng aking asawa. Kaya mga kababayan, pinsan, tapos ganyang ginagawa mo, wala. Kami nga hirap na baguhin ng Pilipinas. Tapos ikaw, ganyang ginagawa mo, wala. Okay na lang. Ipakulong ka kung na ni First Lady. Diba? Yan ang First Lady. Walang sisinuhin, mga kababayan. suspect upang madagdagan ang mga kaso laban dito. Wala pa namang pahayag na ipinalalaba si First Lady Lisa o ang palasyo patungkol sa pangyayari ito. Maggie Cacho na nagpapakilalang very close relative ng First Family. Based on the directive ng Malacanang mismo, that was relayed through the OSCE, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Lacanilaw. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho to, siya ang nagbigay sa amin ng information, at kami ang nag-build up. Okay, tanyo, mga kababayan. Buti na lang talaga to si, si Torre, magaling din. Mabilis umaksyon, mga kababayan. Ibang klase, Ang galing. Oo, walang ganyan si Digong, mga kababayan, yung huhulihin, yung kaanak, kaibigan. Wala, absuelto yan. Gagawa lang ng drama, kunyari mag-iimbita. Pag inimbitahan, magpaliwanag sa kanya. Ano kaya pinag-usapan? Magkano kaya? Ganun lang, mga kababayan. Pagkatapos nun, bigla na lang maglalaho na parang bula. Tapos, mga kababayan, nandun na pala sa ibang bansa. Kita nyo? Ganun ho ang diskarte ni Digong. Kapag ka mag-anak, kaibigan ka, absuelto ka. Kapag ka, ikaw naman, mga kababayan, kalaban sa politika, ikukulong ka. Ganyan ho ang ginawa kay Dilima. At sa iba pa. Yung iba nga, dahil sila ay magiging hadlang, magiging kalaban, aba, pinagpapatay niya. Tulad ng ginawa ng alin. Doon, kay Mayor Halili sa Batangas, Tanawan. Anong ginawa? Habang nagpa-flag ceremony, tinarget siya. Ayun, lumabas sa investigasyon. At sa bunganga mismo ni Garma,
na ano, na sila ang may gawa. Pinagmayabang pa nila, mga kababayan. Pinagmayabang pa ng grupo ni Garma. Kita nyo? Oh, ngayon, mga kababayan, maipagkukumpara nyo ngayon etong panunungkulan ni Digong sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Maipagkukumpara nyo ngayon ang pagkatao ni Pangulong Bongbong sa pagkatao ni Digong. Malayong malayo. Kung si Digong ay sugo ni Satanas, si Pangulong Bongbong Marcos, sugo ni Bro. Di po ba? Oh, bahala na kayo. Ano po ang masasabi nyo dyan, mga kababayan? Paki-comment na lang sa mga Team Replay. Huwag nyo pong kakalimutan yung lagi kong habilin. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo. Our beloved Boss Mike Cervera.